Sa araw ng ating kasal, iniwan mo ako para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon, nakapagtapos na ako. Gusto kong maging tunay mong asawa. Nananaginip ba ako? Lumaki ka na. Bakit ka nandito? Sinong nagpabalik sa'yo? Bahay ko to, bakit hindi ako pwedeng bumalik? Hindi basta-basta pwedeng bumalik sa pamilya ng nangong. Bukas, umalis ka na ulit ng bansa. Ayaw mo ba talaga akong makita? Dahil pipi ako. O hindi mo makalimutan si ate? Lumabas ka. Umalis ka na. Umalis ka. Kung si ate ang nasa harap mo, ganito rin ba ang gagawin mo sa kanya? Akala ko kapag nagkaedad na ako tulad ni ate at nag-ayos tulad niya, mapapansin mo rin ako. Noon, kahit makita ko lang ang likod mo, masaya na ako ng matagal. Pero alam ko, si ate ang mahal mo. Kaya hindi ko inasam. Ayaw magpakasal ni sa pamilya ng nangong. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Sa araw ng kasal ninyo, tumakas si ate. Simula pagkabata ang mga bagay na ayaw ni ate. Saka lang napupunta sa akin. At sa sandaling iyon, napakasaya ko. Akala ko, ito lang ang aking pangarap. Hubarin mo, hindi sa'yo ang wedding dress. Huwag mo itong isuot, hindi ka rin sasali sa kasal. Bukas ng umaga, ibabalik kita sa paaralan. Ang hindi sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito makukuha kailanman. Umalis na tayo. Bilis. Si Nangong Lee, kahit gaano siya katalino, hindi niya inaasahan na mahuhuli ko ang asawa niya pagkatapos bumalik sa bansa. Sir, may prutas po para sa inyo. Magdala ka ng isa sa kwarto ni Mrs. Bumalik na si Mrs. Hoy, Nangong Lee. Nasa akin ang asawa mo. Kailangan ko ng 50 milyon. Ang murang asawa, ayaw ko. Ikaw na lang ang maglaro. Akala mo hindi ko siya papatayin? Gugupitin ko muna ang lalamunan niya para marinig mo kung gaano siya kaganda humiyaw. Magsalita ka. Humiyaw ka. Pinapagsalita mo ang asawa ko. Mas gugustuhin ko pang ginahasa at pinatay mo na lang ako. Kapag nakita ko ang bangkay, baka mas malaki pa ang maitulong ko sa'yo. Gusto niya akong ipapatay. Hoy! Hinahayaan mo lang akong magsalita. Bakit hindi siya naniniwala? Bakit hindi ka humihiyaw? Bingi ka ba? Patayin mo na. Ayaw mo na ba sa asawa mong ito? Tama nga naman. Bakit naman mag-alala si Nangong Lee? Pa sa isang babae. Nakakuha pa ako ng isang kite, ngunit malas. Dahil pipi ako. Dahil mahal ko pa rin ang ate ko. Kaya gusto niya akong ipapatay. Para. Sir, hinalungkak ko na lahat. Wala po si Mrs. sa kwarto. Lee, ang sasakyan natin sa Nangong Villa ay nag-alarm. May nakakita, si Mrs. ang nagmaneho palabas. Noong mga panahon yun, ginawa mo ang lahat para makadala si Mrs. sa ibang bansa. Mahigpit na itinago ang balita. Dahil ginagawin ko ilang itong mga araw, delikadong bumalik siya ngayon. Hinala ko, alam na ng kabilang panig. Ang tungkol dito.
Ang tunay niyang pagkatao, tanging ang dalawang pamilya lang ang nakakaalam. Bantayan ng mabuti ang lumang bahay. Umuha ka ng ilang tao. At sumama ka sa akin sa Nangong Villa. Sage, May tumawag kanina, sinabing papatayin ka. Tignan kita. Mukhang maayos naman ang buhay mo. Kaya. Nandito ka para tiyaking patay na talaga ako. Magdiborsyo na tayo. Diborsyo. Kanina paano mo gustong? Bilang kapalit ng diborsyo, dapat may bayad. Espesyal kang bumalik para magdiborsyo sa akin. Bakit? May gusto ka na bang iba? Negosyo lang naman ang pag-aasawa natin. Tagumpay na rin naipasok sa merkado ang dalawang kumpanya. Pwede na tayong bumalik sa dating pwesto. Bumalik sa dating pwesto. Sa tingin ko, ito ang kailangan mo. Ikaw ang pumalit sa ate mo para pakasal sa akin. Kung maghihiwalay man, siya ang dapat magsabi. Nasa pangalan ko ang marriage certificate. Gusto ko nang maghiwalay. Ang aming dalawang pamilya ay may negosyo dahil sa kasal. Ikaw ay isang hostage lamang mula sa pamilya. Huwag nang banggitin muli ang dalawang salitang iyon. Gusto kong pumunta sa ibang bansa. Huli na. Nabunyag na ang lokasyon mo, hindi ka na makakabalik. Umuwi ka na at matulog. Bukas, sumama ka sa akin pabalik sa Nangong Garden. Lee, nahanap na. Virtual number mula sa ibang bansa. Kailangan agad na i-trace. Kahit gumamit ng voice changer, siguradong lalaki ito. Sa susunod, kung mapipigilan lang natin ng 5 minuto, maloloketin natin siya. Huwag nang intindihin. Huwag pansinin ang mga scam call na ganyan. Siguraduhin lang ang seguridad sa Nangong Garden. Sage, Magsalita ka. Nangong Lee, comfortable ba ang sofa sa bahay mo? Comfortable ba? Wala pang pangatlong asawa ang misis mo. Nadidismaya ka siguro. Pigilan mo siya. Nakita mo na ang misis ko. Anong plano mo para patayin siya? Sabihin mo. Totoo namang walang nakakita sa misis mo. Dahil ang tunay mong asawa ay si Yi, tumakas siya sa kasal. Si Iran ang ginamit niyong panangga. Nakikipag-ugnayan ka sa dalawang magkapatid. Kapag nabunyag ito, ang plano mong pumasok sa politika ay mabibigo. Sino ka talaga? Binabalaan kita, huwag mong galawin ang mga tao ko. Mga tao mo, May nararamdaman ka ba sa kanya? Ngayong gabi, ang kutsilyo ko ay nakasandal sa lig niya. kawawa naman, Pipi siya. ni hindi makahingi ng tulong sa akin. At saka, Ni hindi mo pa siya natutulugan, bakit mo sinasabing tao mo siya? Totoo ba ang sinasabi mo? Dinukot mo siya. Walang kwentang kalabanin ang isang pipi. Diretsuhin mo. Ano ang gusto mo? 5 minuto na. Nangongli, ang bilis mong matakot.
Hintayin mo. Sasabihin ko sa iyo. Nakita ba niya ako? Kunin mo ang cellphone, sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakidnap ka kagabi? Nasaan pa ang ibang sugat mo? Paano ka nakaligtas? Dinukot talaga ako. Sinabi mo, unahin daw siya, tapos patayin. Hindi ko alam, totoong delikado ka pala. Akala ko scam call lang. Natakot ka ba? Nasaan na siya? Nakita mo ba ng malinaw ang mukha niya? Galit ka sa akin dahil pumalit ako kay ate. Gusto mo akong patayin gamit ang iba. Tapos ngayon, nagpapanggap ka ng mabait sa harap ko. Hipokrito. Aalis talaga ako sa iyo. Hindi ko nakita ng malinaw, bigla akong kumaliwa, nahulog siya, at tumakbo ako. Lolo Lee, nahanap na. Nasa Nangong Villa ang signal. Pero ang tawag, wala pang 5 minuto. Hindi mahanap ang eksaktong lokasyon. Nagdagdag na ako ng tao para maghanap. I-block ang mga kalapit na lugar. Ngayong gabi, kailangan natin siyang mahuli. Ako mismo ang papatay sa kanya. Sage, Magpahinga ka ngayong gabi, bukas ng umaga. Sumama ka sa akin pabalik sa Nangong Garden. Limang minuto. Sapat na iyan. Nangongli. Ang mga sikreto mo. Ang gagamitin ko para makipaghiwalay. Manugang. Sa wakas, nakauwi na kayo. Anak. Bumalik ka nang hindi man lang nagsabi sa amin. Hindi namin alam kung kumusta ang buhay mo sa abroad nitong mga nakaraang taon. Halika, kwentuhan mo ako. Tara. Ang saya-saya mo naman. Tumakas ka sa amin papuntang ibang bansa. Nag-aral ka pa sa magandang eskwelahan ng painting. Sinong nagpahintulot sa iyo na magkaroon ng magandang buhay? Ikaw. Nitong mga nakaang taon, lalong lumakas ang Nangong family. Kung gusto nila, anytime pwedeng iwanan ang aming pamilyang Yi. Ngayong nakabalik ka na, huwag ka nang mag-isip na tumakas ulit. Alagaan mong mabuti si Nangong Lee. Kapag nagsawa siya, tignan natin kung paano kita pagtripan. Hindi dapat ako bumalik. Dapat nang tapusin ang nakakatawang pagtatampo. Lisanin na ang mga pamilyang walang init. ayon sa utos ninyo, sinuri ko ang social circle ni Mrs. Maliban sa si Gu Qinghe na galing sa pamilyang Gu, wala nang ibang nakitang kakaiba. Gu King, Senior niya sa paaralan.
Balita ko, magkasama silang umuwi. Bagong usong artista si Gu Qinghe. May special na exhibit para sa kanya sa Fine Arts. Bukas ang opening banquet. Senior niya sa paaralan. Sa tingin ko, beses sa relasyon nila, siguradong pupunta si Mrs. Dagdagan ba natin ng tauhan? Close ka pala kay Gu Qinghe. Gusto mo ng lalaking marunong magpinta. Bakit bigla mong binanggit ang senior? Pagiging seloso. Kahit bagay na ayaw mo. Ayaw mong makialam ang iba. Gusto ko ng lalaking mabait sa akin. Nangong Lay. Nagsimula na ang laban. Nan Gong Li, Hindi mo ba tinanong? kung ano ang gusto ko? Sasabihin ko na ngayon. Gustong kong iwanan mo si Iran. At makipaghiwalay ka sa kanya. Kung makipaghiwalay ako, ano ang mapapala mo? Naaalala ko, 50 milyon ang gusto mo, di ba? Nagbago na ang isip ko. Gusto ko lang na makipaghiwalay ka. Gusto kong makita kang mag-isa hanggang pagtanda. Hindi ako matatumba sa maliit mong iskandalo. Gusto ko sanang malaman. Bakit ka ba ganoon ka-interesado sa pag-aasawa ko? Dahil palpak ang sarili mong pag-aasawa, sisirain mo ang sa iba. Baliw ka ba? Kung hindi mo naman siya mahal, dapat mong bitawan siya. Paano mo nalaman na hindi ko siya mahal? Mahal mo siya. 4 na taon ng kasal. Nagkaroon ka ba ng nararamdaman para sa kanya? Nahawakan mo ba siya? Nakita mo ba siya sa kama? Paano siya humihingal? Nangong Li. Alam mo ba, kung saan siya pinakamalambot? Saan siya? Pinakamaselan? Hinawakan mo siya. Ako. Hulaan mo. Nangong Li, binibigyan kita ng 3 araw para makipaghiwalay sa kanya. Ang mga ebidensya ko. Ay mas marami pa sa inaasahan mo. Kung hindi ka maniniwala, bukas ng gabi 9:00. Antayin mo ang tawag ko. Nakatulog ang asawa mo sa iba. Tingnan natin kung gusto mo pa siya. Li Yi, signal.
Saan kanya hinawakan? Nasaktan ka ba? Saan kanya hinawakan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit wala kang sinabi? Kung talagang naabuso siya, paano ko naman sasaktan siya ng higit pa? Ako ang hindi nakapagprotekta sa kanya. Dapat sana ay ano man ang naranasan niya, hindi ko siya bibitawan. Delikado doon ngayon. Kukuha ako ng 2 bodyguard para sa'yo. Sa susunod na lalabas ka, sasama sila. Lee, ilang beses na nating na-track ang signal malapit sa misis. Lahat ng tao natin ay maayos. Possible kaya na nasa paligid ng misis? Possible. Ang gusto niya ay makipaghiwalay ako. Kahina-hinala yon. Possible kaya na admirer ng misis? O kasabwat? Impossible. Ang sugat niya ay malapit sa artery. Hindi pwedeng gawa ng malapit sa kanya. Simula bata pa, mahilig na siyang magtago ng sikreto. Kahit tanungin, hindi sasabihin. Bukod kay Gukinghe, sino pa ang malapit sa kanya? Wala na. May party ba siya bukas ng gabi? Ayusin natin. Opo. Narinig ko, siya yung pipi sa pamilya yun na pumatay sa kapatid niya. Di ba? Nga, ang ganda-ganda ni Ate. Paano siya nagkaroon ng ganitong kapatid? Nakakahiya talaga. Sabi nila, magkaklase pa siya at si Kuya King. Nakakainis. Kapag malapit ka sa kanya, laging may problema. Ayos ka lang ba? Nandito na si Lolo Lee. Bakit siya nandito? Kuya Lee, nandito ka rin. Sa tulong mo, ang art exhibit kong ito ay mas lalong sumikat. Hindi naman tulong yon. Nandito ako para matuto. Sabi nila kayong mga artista, mahilig sa abstract tulad ng pag-ibig sa may asawa, kidnapping, at iba pa. Kailangan kong mag-ingat. Kuya Lee, huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-abstract hanggang sa sirain ko ang relasyon mo at ni Ate. Bukod pa, gusto ko ang mga artista. Hindi naman artista si Ate. Talaga ba? Pupunta ako sa sisi. Pinaghihinalaan na ba niya si Kuya? Huwag nang dagdagan ang problema ni Kuya. Ang tawag na ito, dito dapat gawin. Nasaan si Mrs.? Hahanapin ko na siya. I lock mo ang signal, ako ang magpapalipas ng oras. Ngayong gabi, kailangan nating mahuli siya. Sage. Nangong Lee, napag-isipan mo na ba? 2 araw na lang ang natitira. Sabi ko na, hindi sapat ang mga impormasyon mo. May mas malakas ka pa ba? Ayaw talagang maniwala hanggat hindi nakikita ang kabao.
ang stepmother mo na si Zhao Xinlan, ang nanganak sa pamilya ninyo. Dapat mo ba siyang tawaging kapatid o tito? Sino ka talaga? Pamilyang may incest, maling pag-asawa. Sapat na ba ang mga impormasyong ito para ipagpalit mo ang kasal mo? Ang mga impormasyong ito, sapat na ba para ipagpalit mo ang kasal mo? Hindi siya. Magdiborsyo ako, tapos. Paano ko malalaman kung hindi mo na ako bantahanan sa hinaharap? Basta magdiborsyo ka. Pangako ko. Hindi na kita tatawagan. Ano ang garantiya mo? Paano ako maniniwala sa isang magnanakaw? May hawak akong ebidensya laban sa'yo. Wala kang pagpipilian. At gagawin ko talaga ang sinabi ko. Curious lang ako. Ano kaya itsura ng isang kidnapper na napakatapat sa usapan? Nangongli. Hanggang sa pagtanda mo, hindi mo malalaman kung sino ako. Saan ka galing? Ang tagal kitang hinahanap. Hindi niya napansin. Nawala ako papunta sa Tsifi. Lee, nakuha na ang signal. Malapit lang dito. I lockdown natin ang venue at I check ang mga cellphone nila. Huwag. Umuwi muna tayo. Sage. Uwi na muna ako. Kaya mo palang magsalita. Bakit mo itinago sa lahat? Si Arwi natin, kahit sa pangalan lang siyang apo mo. Sa totoo lang, siya ang tunay mong anak. Kailangan mo siyang mahalin ng husto. Huwag kang mag-alala. Matanda na ako ng magkaanak. Lahat ng ari-arian ng nangong. Mapupunta lahat kay Arui. Ero. Nalaman kasi ng tatay ni Ali ang tungkol sa atin. Aya siya na aksidente. Si Ali, apo ko pa rin siya sa dugo. Pagka legal age na siya, ipadala na natin siya sa ibang bansa. Kung mananatili siya sa pamilya ng Ngo. Parang time bomb lang yan. Mas maaga, mas mabuti. Sage, susundin ko lahat ng gusto mo. Ayaw ko. Ang tatay ko, pinatay ninyo. Ilan pang lihim ang itinatago mo? Hindi pwede. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Lee, may nakita na kami. Mga tauhan ni Zhao Xinlan. Nakakuha lang ng cellphone ang misis. Baka naglalaro lang. Aya siguro naglalambing sa'yo. Huminga ng malalim. Hanapin siya. Bantayan mo siyang mabuti. Kung kailangan, gumamit ng masamang paraan. Huwag mo na intindihin ang tungkol kay Mrs. Opo. Kuya Lee, nasaan si Yiran?
Paano mo nalaman na nandito siya? Nang umuwi siya ng bansa, sinabi niyang titira siya sa Nangong Court. Nandito siya para samahan si Ate Yi, di ba? Yiran, may magandang balita ako para sa'yo. Ano iyon? Inimbitahan tayo ng Metropolitan Museum para sa isang charity art exhibit. Ito ay pakikipagtulungan sa College of Fine Arts. Alam kong magaling ka sa human figure art, kaya ikaw ang inirekomenda ko. Nga pala, ito ang invitation. Unang beses akong na-invite sa exhibit, gagalingan ko talaga. Ang tema ngayon ay male power and human figure art. Yiran, kung wala kang model, pwede mo akong ipinta. Ang sinasabi mong human figure art ng lalaki. Hindi ba yon hubot-hubad na lalaki? Ang human figure art ay paggamit sa katawan bilang medium upang ipakita ang halaga ng sining. Huwag ninyong bigyan ng masyadong masamang interpretasyon, okay? Young Master Q, ang bait mo naman. Handang mag-alay ng sarili para sa sining. Hindi naman lahat ay pwedeng pag-alayan ko. Depende rin sa tao. Salamat, senior. Kung wala talaga akong mahanap na model, saka kita hihingi ng tulong. Sage, uwi muna ako sa College of Fine Arts. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sakin. Huwag kang mahiya. Sasamahan kita. Mrs., handa na ang iyong painting materials. Talaga bang magdadala ka ng lalaki dito sa bahay, huhubaran at ipipinta? Kung sa tingin mo ay nakakaistorbo, pwedeng gamitin ko na lang ang studio ni senior. Yan ba ang problema? Magkasama lang kayong dalawa sa isang kwarto. At hubot-hubad pa, ano na ang susunod? Huwag mong bastusin ang propesyon ko. Ikaw walang masamang intensyon. Pero sigurado ka bang wala rin siyang masamang intensyon? Mas kilala ko ang mga lalaki kaysa sayo. Ako ang ipinta mo. Asawa mo ako, pwedeng-pwede kitang paghubaran. Ano? Hindi ba ako bagay? Ako na ang maghuhubad. O ikaw ang maghuhubad sa akin. Ikaw na ang maghubad. Ang ganda-ganda mo. Kailangan ko bang maghubad ng pantalon? Pwede pa bang manigarilyo? Ang maliit ba ng tuwalya ko? Sampung segundo kang nakatingin sa hita ko. Ano? May gusto ka? Bakit ka tumigil sa pagguhit? Hindi mo ba makita?
Ganito na lang, okay na ba? Ang ganda ng linya ng kanyang mga kalamnan. Dito muna tayo magtatapos ngayong gabi. Yiran, magising ka nga. Kahit gwapo siya, hindi siya para sa'yo. Pinapaguhit ka niya sa kanya. Kinokontrol ka niya, nakikialam sa trabaho mo. Sa huli, gusto lang niyang sirain ang pangarap mo. Hindi ko hahayaan na sirain ako ng sinuman. 9:00 na. Oras na para ipaalala sa kanya. Nandito ka na. Nangongli. Sinabi ko, 3 araw para makipaghiwalay. Mukhang ang mga sinabi ko. Sa hangin lang. Napakabuti ng pagsasama namin ng asawa ko. Ayoko. Mabuti ang pagsasama. Ayaw mong bitawan. Ang suportang pangnegosyo ng pamilya, di ba? Kung alam mo na lahat, lalo akong hindi makikipaghiwalay. Maliban kung may sabihin ka. Isang dahilan kung bakit ko siya dapat iwan. Nakipagtalik ako sa kanya. At hindi lang isang beses. Ganoon ba? Komportable ba siya? Ang galing mong magkunwari. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Komportable siya. At nasyahan din. Ang sikip ng kotse, paano siya magiging komportable? Mukhang wala kang masyadong karanasan, ah. Gusto mo bang turuan kita? Nasa kandungan ko siya ngayon. Hinahawakan ko ang katawan niya. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Hinahalikan ko ang tainga niya. Tinatanggal ko na ang damit niya. Gusto mo pang ituloy? Nangongli, huwag kang maglaro ng mga laro. Payo ko, makipaghiwalay ka na kay Iran. Hindi siya mabait na tao. Baka isang araw. Tusukan ka sa likod. Kung alam mo na lahat, sabihin mo pa. Isalaysay mo ang mga lihim niyang hindi alam ng iba. Baka sa galit ko. Hiwalayan ko siya. Bukas ng gabi, 9:00, hintayin mo ang tawag ko. Nagpapalipas lang siya ng oras. Tuso. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para magalit siya sa akin. At hiwalayan ako. 5 minuto pa lang. Parang maikli, di ba? Bumili ako ng sasakyan para sa'yo. Malaki ang loob. Comfortable. Sigurado sa pag-upo. Masikip dito, paano magiging komportable? Sinusubukan ako. Talaga nga. Peking walang pakialam lang pala.
Salamat, kailangan ko talaga. Lee, sabi niyo bibili ng pintura si Mrs. Handa na ang sasakyan. Lee, nasira ang tracking device natin. Hindi na natin mahuhuli ang mga kidnapper. Mahirap na ito. Masyadong agresibo siya nitong mga nakaraan. Nahihirapan na akong humarap. Mabuti na lang. Wala nang limitasyon sa oras. Dahan-dahan kitang paglalaruan. Mrs., tinatawag po kayo sa lumang bahay. Hala, Naalala mo pa ba ang biyenan mo? Pagdating mo, hindi ka man lang nagpaalam. Pinagkatiwalaan kita, bakit ang layo mo? Ginugulo lang ako para ipakita ang kapangyarihan. Magkatuwang ang pamilya namin, hindi niya ako sasaktan. Inay, pasensya na, dapat bumisita ako agad. Okay lang, kasalanan din ni Ali. Pinadala ka agad sa ibang bansa pagkatapos ng kasal. Kaya hindi ako nakainom sa inyong kasal. Dapat bang bayaran? Lolo, kailan mo kukunin si Arui? Anak mo siya, di ba? Paano mo natiis na maghirak siya sa labas? malapit na, konting tiis pa. Ano nang gagawin natin? Narinig niya. Pipiin na siya, baka bingi pa. Kasama natin ang pamilya sa negosyo. Huwag na tayong maghanap ng gulo. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang sarili mong nakakita ng dapat mong nakita. Ang sinumang nakakaalam sa tunay kong pagkatao bilang Arui, kailangang kayong dalawa, humanap kayo ng lalaki at dalhin siya sa hotel. Tapos, padalhan ng ilang litrato si Nangong Lee. Sa sobrang init ng ulo niya. Hindi na kailangang gumawa pa ako. Yiran, Ali, ano nang ginagawa mo? Ako lang naman. Sinundo ang manugang para kumain sa bahay. kung muling gagalawin ang taong akin, babarilin kita. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Malamang malapit nang bumalik yung maliit na yon para makipag-agawan sa mana, di ba? Ang bilis mo namang hindi makapagpigil sa sarili sa kin. Ali, nanay mo ko. Kung may mangyari sa akin sa kamay mo, ikaw, mawawalan ka ng karera. Lee, ang importante maligtas si Mrs. Kung may susunod pa, papakainin ko kayo ng yung maliit na yon. Sa aso. Nangong Lee, malinaw na nakita ko. Siya ang iyong kahinaan. Ang sinumang humahadlang sa daan ko bilang Arui, kailangang Lee, huwag kayong mag-alala. Sabi ng doktor, okay lang si Mrs.
Matulog lang siya, magiging maayos na siya. Buong gabi kayong hindi kumain. Inayos na ng butler. Kumain na kayo. Hoy, Lasing ako. Mga tagalumang bahay ang naghatid sa kin pabalik. Alas 9 na, oras na para tumawag. hoy, Kung ayaw mong, Maghiwalay ka na agad kay Yiran. bakit ba ako? masamang pangitain siya. Nagdala ng kapahamakan sa ina. Nagdala ng kamalasan sa kuya. Ang susunod niyang, ikaw ang tatamaan. Wala na talaga akong magagawa. Gusto mo talagang sumunod. Ang bait mo talaga, kuya. Kahit napipi siya, hindi niya mababayaran ang lahat ng kasalanan niya sa buhay na ito. Sa tingin ko, naniniwala siyang nasira niya silan, kuya. Kaya siya tumigil sa pagsasalita. Gusto ng mga magulang niya na isama siya sa libing. Dahil pipi siya. Kaya siya nakaligtas. Nangongli. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung itatago mo siya, ito ay magiging isang panganib. Pasensya na, kuya. Ganito ba siya nagdusa sa loob ng maraming taon? Sa harap ko. Maaari kang maging totoo sa sarili mo. Gusto kitang pasayahin. Malaya. Bakit nandito ang cellphone na ito? Kagabi, tumawag ako kay Nangongli. Wala akong maalala. Hindi pwede. Mas delikado pa rin kung magkasama tayo sa isang bubong. Kailangan kong humanap ng paraan para lumipat. Yiran, kami mga estudyante ng Fine Arts. Mag-organize ng sketching trip sa Zhuojiang Town. 2 araw at 1 gabi. Sabi nila, sa gabi, maaari tayong manood ng meteor shower ng magkasama. Gusto mo bang sumama? Gusto kong sumama. Gusto kong pumunta sa Zhuojiang Town para mag-sketch. Kumain muna tayo ng almusal bago umalis. Hindi niya ako pinahirapan. Lee, handa na ang lahat sa bayan. Gusto mo bang punuin ang ibang mga kwarto para ang misis ay mapilitang makitira sa isang kwarto sa iyo?
Magdala ng maraming tao para sumunod, huwag mo siyang istorbohin. Sage. Maligayang kaawan, Keke. Nga pala. Ito ay flame card, ginuhit ko ito ng personal, kapag sinindihan. Makikita mo ang lawan sa loob. Salamat, Ing. Ang gawa mo ay mahalaga ngayon. Gusto ko lang makita kung ano ang nasa loob. Pero, medyo takot ako sa apoy. Yiran, baka pwede mong sindihan ito para sa akin. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kuya Lee, bakit ka nandito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Siya ang malaking buhaya sa Beijing. Si Lee, bakit siya nandito? Hindi kaya, para sa birthday ni Kier. Lee, birthday ko ngayon. Upo ka, tikman mo ang cake. Mamaya, bibigyan kita ng regalo. Ipapakuha ko kay Yiran sa'yo. Tumayo na kayo, pagkatapos kumain ng cake, maglaro tayo. Et Yiran, ikaw na ang susunod. Ito ay dare. Hubarin mo ang sinturon. Ng unang lalaki sa kanan. Hindi ito angkop, di ba? Sumuko si Yiran, inumin ko na lang para sa kanya. Kaya kong manalo. Bakit ka susuko? Hubarin mo na. O kaya naman. Gusto mo bang si Young Master Gu ang uminom para sa'yo? Huwag mong hubarin. Ako na ang inom. Ano ba ang gusto nilang gawin ng dalawang ito? Nagkakaroon na naman ng possessive side si Nangungli. Hindi dapat magbigay ng abala sa kuya. Kaya kong gawin ang larong ito. Hindi kaya? Mukhang kailangan pang magsanay, no? Nanalo si Ate Yiran sa dare. Hindi na kailangang uminom. May meteor shower, tara't panurin natin. Kuya King, nasira ang lens ng iyong telescope. Tingnan mo nga. Ano? Paano? Hinubaran mo ako, pinag-apoy. At ngayon ay aalis ka na lang. Yung iyong sigaw kanina. Ang ganda ng tunog. Narinig niya. Kagabi. Tumawag sa akin ang magnanakaw na yon. Marami siyang sinabi tungkol sa'yo. Sinabi rin niya. Ang ganda ng iyong boses. Tumawag ako sa kanya kagabi. Ano-ano ang sinabi ko? Kaya mo bang magsalita? Tawagin mo ang pangalan ko. Ayaw kong tawagin. Hindi pa ba tumatawag? Yiran, ayos na ang telescope. Lumabas ka at manood ng meteor shower. Sandali lang.
Malakas ang hangin sa labas. Tingnan mo, meteor. Saan? Subukan ninyong gamitin ang cellphone para kumuha ng litrato. At Hiran, nahulog siya. Ano ang gagawin natin? Tulungan natin siya agad. Yiran. Lolo Lee, hindi maganda, nahulog ang misis sa bundok. Miss, Iran, Miss, Kuya Lee, malapit ito sa ilog. Kung mahulog doon, tiyak na mamamatay, ano ang gagawin natin? Tulungan ninyo ako. Saklolo. Limitado ang cellphone na ito. Pwede lang tawagan si Nangong Lee. mas mabuti pang gahasain mo muna ako at patayin kapag nakita ang bangkay, baka sakali. Maaari pa akong magbigay ng mas marami. Kung malalaman niya na niloloko ko siya palagi. Tiyak na hindi niya ako ililigtas. Baka sakali. Siya pa ang pumatay sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mabuhay. Yiran. Hoy, Yay. Nangong Lee, hindi mo ba sinabi na kapag nakita mo ang bangkay ng asawa mo, mas marami kang ibibigay? Nasaan siya? Alam mo ba ang eksaktong lokasyon? Sabihin mo agad sa akin. Bakit ka ganyang kabahala? Natatakot ka ba na mamatay siya? At mahirapan magpaliwanag sa pamilya eh? Pwede kong iwanan siyang buhay. Tumawag ka ng pulis para sa kanya agad. Sige, sabihin mo muna sa akin kung nasaan siya. Hindi ko alam. Dito, napakadilim dito. Sa tabi ng ilog. Pupunta kami doon ngayon para hanapin siya. Maaari mo ba siyang alagaan ng mabuti, tama ba? Mukhang mahalaga sa iyo ang negosyo ng pamilya. Malinaw na ngayon, mas kapaki-pakinabang siyang buhay kaysa patay. Ama ba? Hindi ito negosyo, mahalaga siya sa akin. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo sa akin. Nasaktan ba siya? Natatakot ba siya? Sa bulsa ng damit ko, may lighter ako. Matalino siya. Kaya siguradong kukunin niya yon para magkaroon ng lakas ng loob, di ba? Ako. Yiran, Nawala ng kuryente ang phone. Lighter. Lee, sabi ng doktor. Wala namang nangyari sa asawa. Medyo nasugatan lang ang kanang kamay niya. Wala nang ibang problema. Gagaling din siya pagkatapos ng ilang araw. Huwag kang masyadong mag-alala. Mabuti nang imbestigahan ko. Paang hindi aksidente ang nangyari kahapon. Habang hinahanap namin ang asawa, may nakita kaming ibang grupo ng tao. Mabilis ang galaw nila. Magaan ang hakbang. Parang mga profesional na tagapatay. may motibo para patayin siya at nakakapaglagay ng tao ng napakatago. Sa paligid niya. Maliban kay Zoxinlan, wala nang iba. Pero sino kaya ang nisili na yon? Nahulog siya. Anong gagawin? Liege, malapit ito sa ilog. Kung nahulog siya, siguradong mamamatay siya. Anong gagawin? Ginagago lang ako.
Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kapalit. Kapag niloko niya ako, Sino ang sinasabi niya? Alam na kaya niya? gising na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang phone na ito, ipapaliwanag mo ba? Nang mahanap ka namin, nasa kamay mo ito. Dalawa lang ang phone mo, di ba? Isang phone para tumawag. Isang phone para mag-message. Kahapon pa 'tong walang kuryente. Hindi niya malalaman na ito ay voice-changing phone. At hindi rin niya malalaman na nakakapagsalita ako. Nagdududa lang siya. Nagte-test. Ito ang backup phone ko. Bihira ko itong gamitin. Akala ko kagabi. Ikaw ang tumawag sa akin. Hindi ako makapagsalita. Pero hindi ko napansin ang hindi nakapagsalita ng mga maaari siyang makapagsalita ulit. Kahapon, sobrang dami mong naranasan, hula ko. Kaya mo na sigurong magsalita, di ba? Hindi ko kaya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Subukan mo. Paano kung gawin natin ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa? Matinding emosyon kaya yon? Kumusta? Okay ka lang ba? Okay lang. Bibigyan pa kita ng oras. Lee, mahal. Uwi muna ako para sa trabaho. Pagkatapos, babalik ako para sa'yo. Arwi, kumain ka ng marami. Ali, bakit ka nandito? Kuya, anong ginagawa mo? Kuya? Ano ba yan? Anong klaseng cute to? Humarap ka pa sa akin. Ali, alam kong hindi mo ako tinatanggap bilang iyong ina. Pero kahit ano pa yan, pamilya tayo, ito naman. Kakauwi lang ni Arwi, pinag-initan mo na siya. Kapag nalaman ng iba, sasabihin nilang malakang puso. Nangong Lee, bitawan mo ako. Pamilya. Karapat-dapat ba kayo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Kapag hinawakan niyo ulit ang taong mahal ko, gagawin ko kayong dalawa. At itong cute na to, pakanin sa aso. Tigil, Nangongli, tigilan mo yan. Gusto mo bang maala ang abo ng mga magulang mo? Ali, alam mo naman. Si Arwi ang paborito ng lolo. Kung papatayin mo siya, hindi ibibigay sa'yo ng lolo ang abo ng mga magulang mo. Kaya, hindi sila makakapagpahinga ng maayos. Ayaw mo yon, di ba? Salamat sa paalala mo. Dapat ko na ring bisitahin ang matandang yon. Pagkatapos ko sa kanya, kayo naman ang susunod. Pero, nasaktan ninyo ang kamay ng asawa ko. Yon ang kanang kamay ng isang pintor. Wala kaming ginawa sa kanya, talaga. Si Arwi, nasugatan mo na ng ganito. Ano pa ang gusto mong gawin? Yung minipig mong inaalagaan na parang anak. Pinakain mo ng maayos, malamang masarap ang lasa. Sakto. Pampalusog sa asawa ko. Ikaw. Arwi, bilis, tawagin mo ang doktor. Nangong Lee, ang cute-cute niya. Sabihin mo sa tatay na patayin siya, ang sakit-sakit.
Oras na para kumilos yung tao. Ang sarap talaga ng minipig. Nasa bahay ako, dadalhan kita ng midnight snack mamaya. Nasa bahay siya. Nagdududa na siya sa akin. Kung hindi ako magpapatuloy ng tawag, mukha akong may tinatago. Kailangan nang tapusin ito agad. Habang tumatagal, mas madaling mahuli. Hoy, Nangongli, natatakot ka na ba? anong ikinatatakot ko? Mamayang gabi. Ang kutsilyo ko, nakasandal na sa lig niya. Pinabuhay ko siya para ipaalala sa'yo. Kaya kong dumating anytime sa paligid nyo. Kaya ko rin anytime. Patayin ka. Gusto mo akong patayin? Dahil lang ba? Ayaw kong maghiwalay. Mas mabuting sundin mo na lang. Huwag kang makipagsugal sa desperado. Ako. Kaya kong gawin kahit ano. May isang bagay na hindi ko maintindihan. May hawak ang sikreto ko. Pero hindi mo hinihingi ang pera. Gusto mo lang na maghiwalay kami. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Babae ka. Gusto mo ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mong iliko ang usapan. Hindi ka nagdene. Kaya babae ka. Gusto mo ako. Gusto mo pagkatapos kong maghiwalay, tayo ang magkasama. Hindi. Hindi na kailangang magulo. Hindi ako maghihiwalay. Maglaro tayo ng affair, okay lang. Exciting, di ba? Nangongli. Gago ka. Eh di. Subukan natin ngayon. Anong subukan? Anong gusto mong gawin? Gusto kong... Kita sa kama ni Ran. Siguradong masarap tayo. Kama niya. Ang bango. Ang lambot. Nasa kama siya. Kung nandito ka ngayon, tumingin sa akin. Tumatawag ng pangalan ko. Siguradong napaka-sexy. Nangongli, manyakis ka ba? Gawin natin sa kama niya, ano sa tingin mo? Anong gusto mong gawin, Nangongli? Anong ginagawa mo, ikaw ay? Manyakis. Siya, manyakis ba siya? Naku. Aklat. Kung malaman, mahirap na ipaliwanag. Siguradong niloloko lang ako. Siguradong hindi pumunta sa kwarto ko. Bakit ka bumalik? Kama sa ospital. Hindi sanay matulog. Totoo. Ang ganda ng tulog sa kama mo. Anong ibig sabihin na tulugan na niya? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin?
Alam mo na palang lahat. Totoo, may mga kasalanan ako ng babae ako habang kasal. Pero hindi pa nangyari ang relasyon. Ang pag-aasawa, 2 tao yan. Kung may problema, hindi lang ako ang may kasalanan. Kung ganito ang sitwasyon, sa tingin ko, dapat ikaw ang unang kumilos para iligtas ang pag-aasawa natin. Hindi pa ako nakakita ng taong napakapal ng mukha. Mahirap hanapin ang tunay na pag-ibig, sinusuportahan kita. Hindi na pwedeng patagalin, dapat may gawin tayo. Ito ang tungkulin natin. Ginoo at ginang, mayroon. Anong meron? Si Ginangi, dumating siya para dalawin. May sira ba siya sa ulo? Ano ng sakit ang tinitignan sa kalagitnaan ng gabi? Ang stocks ng I ay napilitang isara. Hinanap ng tatay mo si Nangong Lee, hindi siya umaksyon. Anong nangyari? Hindi ko alam ang mga gawain ng kumpanya. Ganito ang trato mo sa nakatatanda. Tingnan mo, kung sino ka lang. Isang pamalit na kasambahay. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi mo pa alam, sinabi ng kapatid mong pagod na siya sa paglalaro. At babalik siya bilang emares ng ngong. Dapat ka nang ibalik sa dati mong kalagayan. Mabuti, matagal ko nang gustong umalis. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Dapat kang manatili at maging pangalawang asawa ni Nangong Lee. Ang mga lalaki, ilang hindi mahilig maglaro. Kaysa hanapin niya sa labas. Dito na lang siya sa bahay maglaro sa'yo at makapanatag ang kapatid mo. Lumalakas ka na nang hahamon ka pa. Ako. Huwag kang matakot. Dati, dahil nanay kaniran, hindi kita pinapansin. Pero lalo kang nang-aabuso. Manugang, hindi mo kailangang ipagtanggol ang babaeng ito. Hindi mo pa alam, babalik na si... Kayong dalawa. Mga tao, Manugang, ano ang ginagawa mo? kung lalapitan mo pa si Iran, pababagsakin ko ang buong pamilya at mawawala sa industriya. Dalhin niyo siya. Manugang, makinig ka muna. Gusto mo bang kumain ng lechon? Ako ang nagluto, masarap to. Ang baboy na ito ay inalagaan ng 180 araw bilang mahalagang hayop. Masustansya, uminom ka para gumaling agad ang kamay mo. Hindi kaya yung sa lumang bahay to? Pinatay mo. Sabihin mo, masarap ba? Masarap nga. Kukuha pa ako. Hindi na niya kailangan ang tulong ng pamilya sa negosyo. Bakit ayaw niyang makipaghiwalay sa akin? Hindi na kailangan ng ganon. Hindi ako makikipaghiwalay. Maglaro tayo, paano kung maging kabit kita? Nakakasabik, di ba? Gusto kong sa kama ni Iran. Siguradong masarap ang pakiramdam natin. Kama niya. Ang bango. Ang lambot. Kung nandito ka ngayon, tumingin sa akin. Tumatawag ng aking pangalan. Siguradong napaka-sexy. Ang lalaki, malandi at maraming pagnanasa, gusto nila lahat.
Pero nandito na si ate. Hindi ko na kailangang magpakahirap para makipaghiwalay. Tiyagain mo na lang muna. Parang gawa ng taong malapit sa atin ang aksidenteng ito. Ang nangong villa ay hindi na rin isang solidong bloke. Kaya nga, bago natin mahanap ang salarin, para masiguro ang iyong kaligtasan, magkasama tayong matutulog sa gabi mula ngayon. Dahan-dahan, walang makikipag-agawan sa'yo. Pinabuhay ko siya para ipaalala sa iyo na maaari akong lumitaw sa tabi ninyo anumang oras at patayin ka. Hindi ko dapat siya binaon noon. Parang naghukay ako ng sarili kong hukay. Maaga na. Matulog na tayo. Mag-asawa tayo. Hindi naman kailangang ganyan para lang matulog. Wala tayong pagmamahalan. Kailangan ng distansya. Tama ka. Matagal na tayong kasal. Pero hindi pa rin tayo nagkakilala. May gusto ka bang itanong? Sasagutin ko lahat. Anong itatanong? Kung bakit ka pumayag pakasalan ako pero hindi mo ako hinahawakan? Kung itinuturing mo ba akong kapalit ni ate? O kung bakit gusto mong magloko? Ayokong mapahiya. Sa tingin mo, gwapo ba ako? Sa tingin mo, maganda ba ang mga sinusuot ko? Maganda ba? Sa totoo lang, hindi ko gaanong gusto ang mga damit na yon. Napaka-formal, pero kailangan sa trabaho, wala akong magagawa. Gusto ko talagang magsuot ng makukulay na damit. Sinangungli na nakamakulay na damit. Gusto ko rin ng strawberry ice cream. Pero takot akong kumain. Baka makunan ng litrato at gawing balita ng mga walang hiyang media. Gusto mo ba? Kung gusto mo, bibilhan kita, saka na lang. Yiran, kung ganyan ka pa, hahalikan na kita. Masarap ba ang tulog mo? Kinaumagahan, yakap ko siya habang natutulog. Wala lang talagang nag-aasikaso sa mga gawain ko. Sa mga ganitong bagay sa hinaharap. Gawin mo na lang habang gising ako. Yiran, nakaka-relats ako nang makita kitang ayos ka. Nag-alala kaming lahat ng sobra nung araw na iyon. Hindi ka dapat lumabas agad ng ospital. Dapat kang magpatingin ng maayos. Okay lang ako, senyor, huwag kang mag-alala. Sa 3 araw pa ang art exhibit. Matatapos mo pa ba ang iyong obra? Maaari kitang tulungan. Kaya kong tapusin ito. Nasaktan ka dahil sumama ka sa akin. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Huwag kang mahiya. Senyor Gyu. Kaya ngayon, nandito ka para humingi ng paumanhin. Kuya Lee, ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba ako ang may kagagawan kay Yiran? Kung ganito ang usapan, parang hindi ka naman nandito para humingi ng paumanhin. Parang nandito ka para umamin. Pasensya na at nagkamali ka ng akala. Kahit anong sabihin ng iba, okay lang basta naniniwala ka sa akin. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Sige,
Magkita na lang tayo sa art exhibit. Noong nasa ibang bansa ka, hindi mo siya napuksa. Ngayon, nabigo ka na naman. Hindi kaya, nahumaling ka na sa kanya? Nangong Lee. Maingat si Nangong Lee, naglagay siya ng maraming tiktik para bantayan siya. Wala talaga akong pagkakataon. Wala ka ng oras. Kapag nagtagal pa, kapag namatay na si Lolo Gu, papayag pa ba ang pamilya Gu na manatili ka? Inang Panginoon, pakiusap. Hayaan ninyo akong makita ang aking ama. Mabigat ang kanyang sakit. Siguradong gustong-gusto niya akong makita. Pakiusap, pakiusap. Talagang katulad ka ng nanay mo, walang hiya. Ang pamilya Lu ay hindi lugar para sa iyo. Noong malakas pa ang amo, pinoprotektahan ka niya. Ngayon, ako ang may hawak sa pamilya Gu. Itaboy ninyo ito. Gagawin mo ang ipinangako mo, di ba? Siyempre, kapag namatay na si Nangong Lee, ang aking arwi ang magiging kapalit. Sa oras na yon, ang aming pamilyang Nangong ay tiyak na magtataguyod sa iyo bilang pinuno ng pamilya Gu. Kailangan ko pa bang maghubad? Hindi na. Hindi pa gumagaling ang iyong kamay. Huwag mo nang ipinta. Tutulungan kita. Ikaw ang nasa ibabaw. Ipagalaw mo ako. Ako ang nasa ilalim, alalay sa'yo. Ano? Ayaw mo sa posisyon na ito? Pero gusto ko ito. Komportable ka rin naman sa posisyong ito, di ba? Gusto mong umalis, gusto mong bumalik, gusto mo rin. Pangangaliwa sa loob ng kasal, lahat tayo masasama ng walang pakundangan. Tapos tayo pa ang magmamalinis, hihingi ng walang kondisyong pagmamahal. Bakit? Aalis na rin naman ako. Magpabaya na lang ng isang beses para sa aking pag-ibig sa dilim. Isang pagtatapos. Lee, oras na ng meeting sa Overseas Department. Lalong nawawala ng disiplina ang bahay na ito. Bukas, lahat training sa etiketa. Yiran, gumaling ka pa sa pagpipinta. Ang ganda ng katawan ng modelong ito. Pwede ba nating hilingin sa kanya na maging modelo para sa mga estudyante ng fine arts? Mukhang si Nangong Lee ang mukha nito. Ang katawan nito. Ang ganda talaga. Sige, ukunan ko ito ng litrato. Ipapako ko sa kwarto. Huwag mong agawin sa akin. Sino man ang magmamay-ari ng pinturang ito, salamat sa inyong kontribusyon sa charity. Ang susunod na obra. Lian, simula sa 1,000,000. 1,500,000, 2,800,000. 3,800,000 isang beses. 5,000,000. Ang scholarship ko at ang mga illustration jobs nitong mga nakaraang taon. At ang allowance na binigay ni Nangong Lee. Kung ibebenta ko ang mga bag at alahas na binigay niya, sapat na siguro. Ang pinturang ito, ayaw kong ibigay sa iba. 10,000,000. Kulang na ang pera ko. 10,000,000 isang beses. Pwede bang pahiramin mo ako ng pera? 10,000,000 huling tawad. Medyo gipit ako ngayon. Lagi akong binabantaan, humihingi ng pera o buhay. Takot akong mamatay. Kailangan kong ibigay sa kanya. Maligayang bati.
Ako ang gumawa ng painting. Pwede bang? Palitan ko ito ng mas magandang painting. Pasensya na, Emares na mo. Pinapunta ako ng boss ko. Sa tingin ko, hindi siya papayag na palitan ito. Narinig kong pinakamataas ang binayad sa painting mo. Congrats! Pero kalahati ng tagumpay na to ay akin din, paano mo ako pasasalamatan? Parang nakokonsensya ako sa kanya. Ibinenta ko na yung painting. Tapos binabati pa niya ako. Libre kita ng pagkain. Ang gwapo nga niya talaga. Hindi ko sila masisisi. Gusto nilang bilhin yung painting pag nakita nila. Narinig kong nakipagbidding ka sa iba. Gusto mo ba talagang mabawi yung painting? O gusto mo lang taasan ang presyo? Hindi ko masyadong alam ang rules sa auction. Nagkamali lang ako ng pagtaas ng bid. Talaga? Sayang naman. Akala ko pa naman. Ayaw mo lang talagang bitawan. Kung babae ang makakuha at i-display sa kwarto, at panoorin silang matulog, parang okay lang din. Ganito ba siya palagi? Parang gusto magloko. At na-enjoy niya yung paghanga ng iba sa kanya? May minahal ba talaga siyang isang tao? Minahal niya si ate. May gusto ka ba sa akin? Tanungin mo ulit ako. Sasabihin ko sa'yo. Gusto niyang magsalita ako. Aalis na ako. Bakit ko pa kailangang humingi ng sagot sa kanya? Bakit ko pa kailangang maging totoo sa kanya? Ano ba talagang iniisip ko? Ano ba talagang inaasahan ko? Pupunta muna ako sa CV. Yan. Hahanapin sana kita. Nahanap na yung bumili ng painting mo. Umayag siyang palitan. Pwede na tayong pumunta sa kanya ngayon. Sige, kukunin ko lang yung phone ko. Hintay ka sandali. Wala nang oas. Ang daming tao rito. Kapag nagkagulo, maraming mamamatay. Di tumitingin ang bala ko. Tara. Wala na akong magagawa, Zhao Xinlan. Kailangan kong patayin kayong lahat bago niya ako tulungan sa pag-agawan ng mana. Ang buhay ko nitong mga nakaraang taon, parang aso. Gusto ko namang mabuhay ng marangal bilang tao. Honey, huwag mo kong tingnan ng ganyan. Alam mo namang, gusto kita. Hindi ko alam. Zhao Xinlan, bakit mo ako pinapatay sa'yo? Nung itinulak kita, gusto kong lokohin lahat. Akala ko patay ka na. May ligpit kita. Ano? Ikaw pala. Pero, nangongliha. Ang bilis mong nahagilap, nangongli. Pero okay lang. Pag namatay siya, akin ka na. Mamamatay siya ngayon. Kahit pipi ka, ang ganda mo talaga. Kaya pala mahal na mahal ka ni Nangongli. Siguradong hinahanap ka niya ngayon. Punong-puno ng dinamita dito. Kahit ilan pa ang dumating. Mamamatay lahat. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Papuntahin ko na siya. Huwag pumunta si Nangongli. Kailangan siyang pigilan. Nangongliha. Ang hinahanap mo. Yiran, babariling kita kung tatakbo ka.
Nangongli. Ali, nasaktan ka ba? Tingnan ko. Nasaktan ka ba niya? Ate, bumalik ka na pala. Diretso ako rito mula sa airport para hanapin si kuya. Hindi ko akalain. Nagdala ka ng malaking problema sa kanya. Simulat sa pool, hindi ka talaga mapakali. Lee, hindi tinamaan ang vital. Buhay pa. Anong gagawin? Iuwi muna si Mrs. Sasamahan kita mamaya. Hija, ang hirap ng pinagdaanan mo sa pag-aalaga kay kuya. Salamat sa pagtitiis. Pero bumalik na ako. Kailangan mo nang baguhin ang ilang ugali. Tulad kanina nang inaanyayahan si Mrs. sa sasakyan. Dapat nasa likuran mo ako, di ba? Kung ganyan ka ambisyon, sa posisyon bilang Mrs. Nangong, hindi ka dapat tumakas sa kasal noon. Yiran, nagbago ka. Mukhang nitong mga nakaang taon. Inangkin mo na ang pagmamahal ni Ali sa akin. Kapatid kita. Magkamukha tayo. Kaya si Ali, akala niya ikaw ako. Saka, ang lalaki, hindi makatiis sa pagkabagot. Kahit hindi gusto. Gagawin lang tapos itatapon. Repein mo muna sa kapatayin. Baka sakali. Pwede pa kitang bigyan ng higit pa, gusto ko. Sa kama ni Ran, siguradong masarap tayo. Totoo. Tama siya. Kakauwi ko lang, dinukot ako, hindi niya ako pinansin. Aminado pa siyang nagloko, yung mabuti niya sakin, yun lang. Masamang ugali ng lalaki yan. Gets ko yung sinasabi mo. Aalis na ako. Si Mrs. Nasa kwarto. Ali, Anong ginagawa mo dito? bahay ko to, di ba? Nakalimutan mo na. Ako ang asawa mo. Yung pagtakas mo, hindi na kita pag-initan. Pero huwag ka nang bumalik, may babae na dito. Yung dayuhang mayaman na nag-utos sa akin na tumakas noon. Ikaw ang nag-utos, di ba? Yung pakikipag-anak mo sa pamilya ko noon. Para kayiran lang yon, di ba? Pero si tatay, ibinigay na siya kay Boss Huang. Kaya kunwari ako ang pakakasalan mo. Tapos pinaalis mo ako, takot sa'yo ang pamilya ko. Kaya si Yiran ang pinalit. Ang galing mo talaga. Kung alam mo na pala. Bakit ka pa pumunta dito? At saka, kung wala kang butas, hindi ka kakagatin ng langaw. Kung talagang gusto mo akong pakasalan. Kahit ilang mayaman, hindi ka mapapalayo. Pag-isipan natin to. Noon, wala pa akong tunay na kapangyarihan. Pwede akong gawing palaboy ng stepmother ko at ikaw. Ayaw mong mag-risk. Sa mga mayaman, sa pag-aasawa, ilan ba ang tunay ang pagmamahalan? Ang pakikipagtulungan. Ang pinakamahalaga. May maibibigay ako na wala kay Yiran. Halimbawa, pwede kitang tulungan sa YAR at networking at mahanap ko pa ang abo ng magulang mo. Paano mo nalaman? Nung nilasing ko si Nangong Grui, sinabi niya sa akin, basta i-anunsyo mo sa publiko na ako ang asawa mo, yung gusto mong malaman. Dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Hindi pwede to. Pwede pag-usapan ng lahat. Hindi mo ba iniisip na kung tatanggihan mo ako, si Hiran ay masaya na lang na manatili sa tabi mo? Ginamit mo lahat ng paan para pakasalan siya. Tinanong mo ba siya kung gusto niya?
Iginagalang mo ba ang desisyon niya? Sabi niya sa akin. Hindi ka niya mahal. Gusto niyang lumayo sa'yo. Nangong Lee, hindi mo ba ako tinanong kung ano ang gusto ko? Ngayon ko sasabihin sa'yo. Gusto kong iwanan mo si Iran. At hiwalayan mo siya. Totoo, palagi ko siyang pinipilit. Noon, pinilit ko siyang pakasalan ako, pinilit siyang umalis ng bansa. Nung bumalik siya, pinilit ko siyang magsalita, pinilit siyang mahalin ako. Hindi ko kailanman tinanong kung gusto niya. Kaya pala gusto niyang tumakas. Sa harap ng Kera. Pipiliin mo ba ang pag-ibig? Hindi ka naman ganoon katanga, di ba? Tayo. Ang bagay na bagay. Gustong-gusto mo bang hiwalayan ako? Ginawa ko lahat para pilitin siyang makipaghiwalay, pero ayaw pa rin niya. Kakabalik lang ng ate mo. Nagmamadali ka na agad. Gusto kong makipaghiwalay. Paano kung sabihin kong, ayaw kong makipaghiwalay? Mahal kita, mas higit pa sa iniisip mo at mas matagal na. Gusto mo ka bang makipaghiwalay? Kakapilit mo lang sa akin na makipaghiwalay, ngayon mahal mo na ako. Ano ibig sabihin nito? Nagpapakabiktima ka? Gusto mong ako ang maging masama? CJ, ako na ang masama. Gusto kong makipaghiwalay. Sige, papagawa ko ng kontrata sa abogado ko. Huwag na. Nagawa ko na. Aalis ako ng walang dala. Pumirma ka. Aalis ng walang dala? Walang ganoong kadaling bagay. Kapag wala kang hinihingi, iyon ang pinakamahal. Parang scam ito ah. Masyadong delikado. Papatingnan ko muna sa abogado ko bago ako pumirma. Pero bago tayo makipaghiwalay, hindi ka pwedeng umalis sa nangong manor. Kakausapin ka ng abogado ko para sa mga detalye. Sunugin ito, huwag mong ipakita kay Mrs. Diborsyo. Talaga bang hahayaan nating manirahan dito ang Yina, yan sa bahay natin? Ang pinakaligtas ay kung nasa ilalim siya ng ating mga mata. Kung sinangguwi ay, ganoon kadaling sumabog. Ay matagal ko nang nalaman. May kakaiba sa bagay na ito, bantayan mo siyang mabuti. Opo. Ali. Naalala ko, ito ang paborito mong pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ba gusto ang lasa? O nag-iipon ka ng puwang sa tiyan para sa aking birthday feast? Matagal na tayong hindi nagkasama. Gusto kitang samahan na yung gabi, tayo lang, para sa aking kaarawan. Mas mabuti kung isasama natin si Yiran. Hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Hindi ba ito ang gusto ko? Ngunit ang puso ko. Bakit ganito kasakit? Ali. Alam mo ba kung ano ang paborito kong birthday gift? Ano? Mrs. Nangong. Sinabi ko na sa'yo. Maliban dito, pwede pag-usapan ang lahat. Basta sabihin mo lang kung nasaan ang abo. Ano bang pampatulog ang iniinom mo sa kanya? Na siya lang talaga ang gusto mo. Kung sasabihin mo lang kung nasaan ang abo, magpakailanman kitang igagalang bilang ate ni Iran. Pagagandahin ko ang buhay mo. Kung hindi, ito na ang huling pagkain mo. Binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan, kaya ngayong gabi. Ay ang iyong ika-negatibo, 3 araw ng kagluluksa. Gusto ko lang maging Mrs. Nangong.
Sino ang asawa ay hindi mahalaga. Gusto mo pala ng masaya? Kung gusto mo ng masaya, bakit hindi mo sinabi ng maga? Dadagdagan ko ng 2 tao para mas masaya. Sinabi ko na. Sa antas natin, palang damdamin, puro pakikipagtulungan lang. Binigyan kita ng pagkakataon, hindi ko inakalang hangal ka at bulag. Hindi tulad ni Arui, na napakatalino. Pagkatapos ng gabi, papakasalan niya ako. Nangong Lee, ang hirap pala na iwan kang mag-isa dito. Ikaw talaga ang may pinakamagaling na paan. Nangong Lee, ngayong gabi lang ay titignan ko kung paano ka makakaahon dito. Sinong maglalakas loob na iligtas ka? Noong pinatay mo ang aking baboy at nasugatan mo ang aking anak, naisip mo bang magkakaroon ng araw na ito, lahat ng ginagawa mo ay babalik din sa'yo? Alam ko, lahat kayo gusto akong mamatay. Pero hayaan mo akong mamatay ng payapa. Nasaan ang abo? Kung sinabi mo lang iyan kanina, edi walang problema. Halika, halika. Magbuhos ka ng alak para sa tiyo. Kapag naging masaya ang tiyo, sasabihin ko na talaga sa iyo. CJ, Ikaw, patayin mo siya. Ikaw, Kayo. Kayo ang pinakuha ko ng malaking halaga mula sa ibang bansa bilang mga mamamatay tao. Siya ang dapat patayin, hindi kami. inay, ano ba itong nangyayari? bago ka kumuha ng mga mamamatay tao, hindi mo ba tinignan kung sino ang kanilang pinuno? Ikaw. Ikaw pala, Ikaw. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Magsalita ka na. Nasaan ang abo? Sej, sasabihin ko. Totoo hindi ko talaga alam. Hindi niya talaga alam. Ikaw ba ang nakakaalam? Hindi ko rin alam, nagsinungaling lang ako sa iyo noon. Hindi ito sinabi sa akin ng lolo mo, totoo yan. Totoo lahat ng sinasabi ko. Si sila ay hindi nakakaalam, lalo na ako, wala akong alam. Ali, ala akong kinalaman dito. Pinilit lamang nila akong gawin ito. Ikaw, Wala talaga kayong alam. Parang hindi na malinaw ang utak ng lahat sa inyo. Ganito na lang, ilahin lahat kayo sa kulungan at ilubog sa dagat. Para magising na maayos ang utak nyo. Ano, Dahil sila, huwag, bitawan mo ako. huwag, kuya, pinakikiusapan ko. Kuya, Ali, ikaw na ang bahala. Ibinabalik ko sa iyo ang abo ng iyong mga magulang, Ali. Mainit na tsaa mula kay Lolo. Uminom ka. Ali, hayaan mong tignan ka ni Lolo. hindi ako narito para sa drama, sabihin mo. Nasaan ang abo? Pagkalipas na maraming taon, galit ka pa rin sa akin. Hindi mo dapat ako kamuhian. Pumanaw na ang lola mo, hindi ako pwedeng mag-isa habang buhay. Gusto ko lang, ang babae ng tatay mo, kung ibinigay niya sa akin, hindi siya maaksidente. Kung may sisihin, sisihin mo ang sarili niyang pagiging seloso. Nasaan ang abo? Pangakuan mong palalayain silang mag-ina. Sasabihin ko, CJ, nasa Caja de Hierro. Ali, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Palayain sila.
Akala mo ba mapagkakatiwalaan ako? Ikaw. Li, May problema ang tubig. Li, Doktor. Ayon sa ulat, ang pinuno ng Nangong Group, Nangong Li, ay nilason ng kanyang madrasta at kapatid. Malubha ang kalagayan. Ma'am, pumanaw na si Li. Ito ang ibinigay niya bago siya mawala. Pa sa inyo. Mga koleksyon ni Li ang mga ito. Lahat tungkol sa inyo. Mahal na niya kayo noong bata pa kayo. Palaging delikado ang buhay ni Li. Marami ang gustong patayin siya. Kaya tahimik lang siyang nagmamasid at nagbabantay. Nang malaman niyang ibinigay kay Boss Huang, ginawa niya ang lahat para pakasalan ka. Hindi para sa iba, kundi para palayain ka. Paano kung sabihin kong, ayaw kong maghiwalay? Mahal kita, mas higit at mas matagal kaysa sa iniisip mo. Gusto mo pa bang maghiwalay? Ipinaalis ka sa bansa para sigurado. Kung matalo siya kay Zhao Qinlan, at least, pwede kang magtago sa ibang bansa. Huwag nang bumalik. Para malaya. At masaya kang mabuhay. Kung manalo siya, magpapakasal siya sa'yo. May sarili kayong kasal. Pero nanalo siya. Hindi inaasahan. Nangong Li. Nangong Li, huwag ka mamatay. Marami pa akong gustong sabihin. Kasi simula noon gusto na kita. Hindi ko lang masabi. Takot ako, baka ayaw mo sa pipi. Baka isumpa mo pa ako. Kaya tinitignan kita mula sa malayo. Ang tanga ko. Hindi ko alam ang ginawa mo para sakin. Nagsisisi ako, ngayon ko lang nalaman. Nangong Li, mahal kita. Nagsalita ka na sa wakas. Mas maganda pala boses mo. Di ka pa namamatay? Di pa ako nakakarinig ng love confession mo. Paano ako mamamatay? Sinungaling. Lumayo ka. Nahihiya ka na. Nang magkunwari kang whole-daper. Hindi ka naman ganyan. Bakit ngayon nahiya ka? Alam mo na pala. Galing talaga ni Li. Kontrolado ang balita, natapos ang problema. At natuwa pa si Mrs. Ang galing. Malapit ka na ba? Pasensya, may meeting ako. Hindi kita masasamahan sa art exhibit. CJ. Itong painting. Bakit nandito? Hello, sino may-ari nito? Magkano bibilhin?
Ikaw na lang magtanong sa kanya. Ito ang larawan na kinuha mo. Tama. Lahat ng bagay tungkol sa'yo. Aking itatangi. Ang pinakanais kong itangi ngayon. Ikaw. Yiran. Papayag ka bang pakasalan ako? Hindi ba't kasal na tayo? May utang ako sa'yo ng isang pagliligawan. Isang kasalan. Gagawin ko ang lahat para mabuo ito para sa'yo. Upang maging ganap ang iyong buhay. Gusto ko. Ginang Nangong. Ang larawang ito. Dapat nang makuha para sa pagliligawan. Ang asawa mo, hubad, pinagmamasdan ng marami. Nakakaawa ka naman. Ang iba. Tanging pagmamalas lamang ang kaya. Ngunit ako,